Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So anyway guys, this technical issue for my channel. So ayun, discuss ko lang sa inyo kung bakit nagkaroon ng technical issue sa aking channel dahil nga po is nagkaroon ako ng repeated issue. Ayun siya. So nakalagay doon sa aking monetization, ano siya, kumbaga naging authentic content daw and then repeated content. So anyway, dahil sobrang busy ko po, hindi ko siya napansin or hindi ko namalayan na nagkaroon ako ng issue sa aking YouTube channel. So yun. At isa pa dun sa aking AdSense, hindi ko rin po namalayan na expired na yung aking tax info. So ayun. So, kanina lang, kung bakit ako gumawa ng video na to. So, kanina is nag-submit ako ng new form sa aking tax information. And then, actually, okay naman na, na-submit ko na siya, successful na. And the next issue is, about my monetization. So, ayun na nga, nagkaroon ako ng, chinek ko sa studio ng aking YouTube channel. Nakita ko doon sa aking copyright match, ganun, char. So, merong isang content creator na kumuha ng aking video, char. So, kaya nga po, nilalagyan ko siya ng signature name. Kung nakikita nyo sa aking mga video, nakalagay yung aking channel name sa mga video ko. Kasi isa yun sa rason, kapag may kumopya ng aking video or kumuha ng aking video na i-upload sa kanilang channel, at least alam nyo kung saan galing, ano yung originality na gumawa talaga ng content na yon. So ayun, so nakita ko dun sa copyright match yung video ko na kinopya niya at kinuha niya talaga at in-upload niya sa channel niya. So ayun, hindi ko na siya banggitin. Ayan, kung gusto nyong banggitin ko for the next content ko, ayan, mag-comment na lang kayo kung sino ba siya talaga. So ayun guys, hindi pa ako nag-submit for deleted my video dahil kinopya yung video ko. So hindi pa ako nag-submit ng form about doon, pero gumawa muna ako ng video na to para alam niyo kung bakit nagkaroon ng issue ang aking YouTube channel. So ayan. So kanina meron din ako mga short video na nagkaroon ng repeated content. So lalo na sa AI, ganun, AI video ko ng mga VB, ganun, sa mga BB kong AI, ganun. So, nagkaroon siya ng repeated. But anyway, ako yung unang nag-upload and then repeat lang din niya. So, mas marami yung views ko and then unlike dun sa kumuha ng video. Tapos, ang ginawa ko ngayon is dinilit ko na lang yung akin para ma-aprobahan ulit yung aking monetization kasi yun yung issue ko kung bakit nag-submit ako or nag-affil ako for my monetization dahil doon. So, yun lang yun. Kanina lang po talaga as in. And then, hindi ko alam kung talagang gumawa lang ng way si YouTube para yung aking sa decision nila. Kasi, actually, yung repeated video ko, iilan lang din yun. And then, meron isa akong video dyan sa short video ko na nag-viral. Umabot siya ng 17 million ata views. So, dahil nga po palagi akong busy sa work at palagi na ako kulang sa oras, tapos inaantok na ako sa oras ng tulog, hindi na ako nakakapag-edit ng video ko. Kaya isa yon sa rason kung bakit hindi ako nakakapag-upload ng aking content. Ayun, para alam nyo kung bakit late na ako nakakapag-upload or masyadong na. So, yun po yun. And isa pa, inauthentic content yung nakalagay. My God. So, anyway guys, ito na nga, diba, hindi na ako masyadong nagla-live dahil hindi nga, isa din yun sa rason kung bakit hindi nagla-live dahil nga po hindi ako kumbaga hindi na ako nire-recommend ni YouTube sa ibang content creator kasi masyadong mahina na yung ating viewers pagdating sa live kasi meron time na kapag pinifeatured ka ni YouTube, nagkakaroon ka ng maraming viewers o maraming pumapasok sa live mo. So, ganun lang yun. So, isa din yun sa napapansin ko sa ibang content creator na makikita mo yung mga past live nila, maraming viewers, and then unlike sa latest live nila, medyo mababa na yung viewers. So, isa din yun sa rason guys, hindi tayo napipictured ni YouTube. So, kaya hindi po ako nagla-live or mas nilalaan ko na lang yung time ko sa sarili ko or pag-prepare ko ng pag-asisikaso ko sa sarili ko, ganun, kaysa mag-live pa ako, ganun. So, parang feeling ko useless. So, kailangan ko na lang ipahinga para
may energy ako para pag trabaho ko, ayan, hindi ako inaantok sa work. So, isa yun sa rason kung bakit hindi ako nakapag-update ng upload dito. Pero sinisikap ko naman, yun nga lang, hindi ko matanggap. Char. So, anyway guys, hindi ko naman actually talaga na ini-expect to or na ganun, kasi parang feeling ko nagkamali lang sila ng rason, dahil kung totoosin, iniingatan ko talaga ang ginagawa ko. If ever na repeated content mo ako, ginagawa ko siya ng caption or may something edit dun sa video ko. Kaya, kasi alam ko naman yung mga pagdating sa social media, syempre sa Facebook, ganun din, may sensitive pa nga si Facebook, ganun. So, alam ko kung ano yung dapat if ever na gagawa ka ng mga AI content, ganyan, is syempre kailangan mo ng content caption or editin mo lang ng konti, ganun lang. Pero hindi ko alam kung bakit ganun. So, anyway, konti lang naman yung na-upload ko na ganung part ng video or AI content. So, there is mga content ko na talaga, but until now, nag-aantay ako kung ano yung approval or anong balita dun sa aking monetization. So, anyway guys, ayan, or na-explain ko sa inyo kung bakit nagkaroon ng ganong issue. Ayan, para sa lahat ng mga dyan, content creator, mga small YouTuber, para magkaroon kayo ng konting idea. Ayan, actually hindi na to bago sa akin. Kasi yung pinaka first YouTube channel ko, yun naman is natuto ko dahil nagkaroon din ako ng violation, nagkaroon ako ng demonetization sa aking unang channel. Kaya para sa akin, hindi na ganun ka big deal sa akin yun. Ayun, kumbaga sa iba nga para kang iniwanan ng boyfriend sa ere, ganun. Parang broken hearted ka. Pero for me is parang wala lang sa akin yun, kasi ganun talaga kapag sa social media, kailangan makipagsapalaran ka din, tsaka lang din yan, swertihan lang din po. Kung talagang swerte ka, para sa'yo talaga yan. So anyway, I have a lot of idea naman about sa mga monetization, and then ayun, lang ako, comfortably or hindi ako yung tipong masyado kong dinadamdam, kasi nga, kumbaga nga, sanay ka na sa ganong pakikipagsapalaran, sa ganong sitwasyon, ganong sistema sa social media. So, ayun lang, lalo na sa mga baguhan dyan, sa mga nanonood na mga content creator din dito sa aking YouTube channel. Alam kong small YouTuber kayo, so ayun, magkaroon na kayong panibagong idea. So, anyway, nakapag-appeal naman ako, so waiting na lang ako sa approval ni YouTube ko ano yung balita. So, ayun lang yung ma-update ko sa inyo. But anyway, thank you so much for those watching my video and sa mga new subscribers ko dyan. Anyway, thank you so much sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. So, ayun, abangan nyo na lang yung panibagong update ko kung ano yung magiging resulta. But anyway, thank you so much guys. I miss you all and God bless you.